Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo. At bago po tayo magsimulang umawit sa Panginoon, ayan, sino po ba dito ang nagugulumihanan? Ang nabibigatan, ayan, ang nalulungkot. Ayun, sabi po dito sa Matthew chapter 5, verses 1 and 2. Ito po yung naging verse of the day from yesterday, tsaka yung ngayon po. Ayun, sabi po dito, verse 3. Sabi po dito, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they will be comforted." Amen. Kaya sa gabi pong ito, ano man po ang sitwasyon ng bawat isa, ayun yung tanong ko po kanina, kung sino man ang nagugulumihanan, kung sino man ang nabibigatan, ang nalulungkot, ang nahihirapan, pinagpala po tayo ng Panginoon. Amen. Despite the challenges, the trials na kinakaharap po natin dito sa mundo, nananatili yung kaloob ng Diyos at yung pagpapala niya para sa bawat isa. At sa gabi pong ito, let us open our hearts for the Lord and i-surrender po natin yung bawat alalahanin, yung worries, or kung ano man po yung bumabagabag sa puso natin sa araw na to, sa gabing ito, o sa nagdaang mga araw. Let us surrender it to the Lord sa gabi pong ito. Amen? Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. We praise your name, O God. And as we worship you tonight, Lord, have your way in us. Have your way, have your way. Oh, Jesus, have your way. For this is the perfect time, Lord God, na ialay, Panginoon, ang bawat burden, ang bawat doubts, Lord God, the fears that we have, Lord God, sa mga puso namin, Panginoon. Muli mong buksan ang aming mga puso, Lord God, para tanggapin ang iyong biyaya sa gabing ito, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Come on, church, let us sing and give praises to the Lord. Sing, "Here is where," praise you, Jesus. Here is where I lay it down, every burden, every crown. This is my surrender. Gawin po natin itong panalangin sa gabing ito. Here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down, every burden, every crown. This is my surrender. This is, sing, "Here is where," here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to, and I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Yes, Jesus. Do whatever you want, Lord God, sa buhay ng bawat isa, sa sitwasyon ng bawat isa, Panginoon, patuloy kang kumilos. Hallelujah, Jesus. Sing, "Here is where," here is where I lay it down, every burden, every crown. This is my surrender. Sing, "This is my surrender." Here is where I lay it down, every lie and
my surrender. Oh, here is where my surrender. Here is where I lay it down, every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. Your ways better.
request everyone to lift up their hands. Oh God. Hallelujah, Jesus, Lord. We already know, God, that there's no place we would rather be here in your love, Father. And we just want to honor you, Lord God. We just want to acknowledge your presence right now. We just want to acknowledge your Holy Spirit, Lord God. We just want, Lord God, to acknowledge your love. We just want to acknowledge your power, your glory, Lord God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Oh, Lord, you're always there, Father God, in our weaknesses, Panginoon. Palagi kang nandiyan, Panginoon, to comfort us, to strengthen us, Panginoon. Lagi ka nandyan, Panginoon, para gabayan kami, Panginoon. Lagi ka nandyan, Lord God, para parangalan kami, Panginoon. Lagi ka nandyan, Panginoon, para i-comfort kami, Lord God. And Lord, sa mga oras na ito, gusto lamang namin ibalik, Panginoon, yung binibigay ninyo sa amin, Panginoon, yung oras nyo, Lord God, yung talento na binigay ninyo, Panginoon, yung opportunity na maawitan kayo, Panginoon, yung opportunity na makatugtog sa inyo, makabahagi ng salita ninyo, Panginoon. We just want to bring back, Lord God, all the glory, Panginoon, and honor, Lord God. And all of that belongs to you, Father. And Lord, right now, gusto namin humingi ng kapatawaran, Panginoon, sa mga kasalanan na gagawa namin, Lord God. Gusto namin humingi ng kapatawaran, Panginoon, sa mga kasalanan na paulit-ulit namin ginagawa, Lord God. The pleasure, Lord God, pandaraya namin, pagsisinungaling namin, Panginoon, yung pride namin, yung jealousy namin, Panginoon, yung galit namin, Panginoon, yung unforgiveness namin, Lord God, yung mga bagay, Panginoon, na hindi naman talaga sa inyo galing, Lord God. Gusto namin humingi ng kapatawaran, Panginoon. Minsan, Lord, akala namin tama yung ways namin, Lord. Minsan akala namin yung expectations namin mangyayari, Panginoon. Minsan akala namin, Lord God, na yung comfort na gusto namin ay mangyayari siya, Panginoon, Lord God. Pero lagi niyong sinasabi, Panginoon, na you blesses those who mourn, Panginoon. For they will be felt, Lord God, yung comfort, Panginoon, Lord God. Minsan nakakalimutan namin, Panginoon, ano bang ibig sabihin nun, Panginoon, Lord God. Turuan niyo kami, Panginoon, Lord God, to surrender our life, Panginoon. Turuan niyo kami ngayon, Panginoon, to surrender our time. Turuan niyo kami ngayon, Panginoon, to surrender our strength, Panginoon, to you, Lord God. Lord, for we know, Lord God, na i-restore mo lahat, Panginoon, na nawawala sa amin, Panginoon, Lord God. And right now, Lord God, we just want to thank you, Panginoon, sa lahat ng ginagawa ninyo sa buhay namin, Panginoon. For the studies, Panginoon, for the work, Panginoon, for the ministry, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, dahil patuloy pa rin namin itong nagagawa, Panginoon, Lord God. Patuloy niyo pa rin kaming binibigyan, Panginoon, ng pagkakataon, Panginoon, to change our life, Panginoon, dahil kayo lang yung makakagawa nun, Lord, eh. Kayo lang, Panginoon, Lord God. And right now, this moment, and at this time, Panginoon, we just want to make room, Lord God, for you, Panginoon. We just want to make room, Lord God, yung pangalan mo, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon, Lord God. For there's no place we would rather be, Panginoon, bukod sa pagmamahal niyo, Panginoon, Lord God. Walang-wala na, Panginoon, makakapag-satisfy sa soul namin, Panginoon, and sa heart namin, Panginoon, Lord God. All the brokenness, Panginoon, na nararamdaman namin, Panginoon, right now, Lord God. Alam kong hinihil niyo yun, Panginoon. The past trauma, Panginoon, na naramdaman namin, Panginoon. The struggle, Lord God. The burdens, Panginoon. The disappointment, Panginoon, na nararamdaman namin, Panginoon, Lord God. Alam kong lahat ng to, Panginoon, Lord God, hinihil niyo na, Panginoon, Lord God. At maraming salamat din, Panginoon, dahil hindi lang, Panginoon, yung sa loob namin yung pinapagaling ninyo, Panginoon, kundi, Panginoon, yung physical body namin, Panginoon, Lord God. Minsan lagi namin sinasabing, pagod na kami, nakakapagod na, Panginoon, paulit-ulit na lang, Panginoon. Pero lagi nyo namang sinasabi, Panginoon, tayo ulit, tayo pa rin. Tayo lang talaga, Panginoon, Lord God. Hallelujah, Jesus, Lord. We just want to glorify you right now, Panginoon. We just want to honor your presence right now. We just want to glorify you right now. Come on, church, let's clap for the Lord. Oh, for He is good.
For you are good, Father God. For you is the kingdom, Panginoon, Lord God. Let your will be done, Panginoon. Not our will, but yours to be done, Panginoon, Lord God. Mararanasan namin, Panginoon, yung sakit, Panginoon, yung pighati, Panginoon. Pero nararanasan lang namin yung Lord God dahil ginagawa namin, Panginoon, yung nararapat sa iyo, Panginoon, Lord God. Paulit-ulit man kaming i-persecute, Panginoon, ng mga tao sa paligid namin. Paulit at paulit pa rin namin ipapakita yung pagmamahal niyo, Panginoon, Lord God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father God. And Lord, right now, Panginoon, we declare the healing, Panginoon, Lord God. Kay Tita Lizelle, Panginoon, Lord God, alam ko, Panginoon, binagaling niyo na siya, Panginoon, ngayon sa mga oras na to, Lord God. Lord God, maraming salamat, Panginoon. Dahil kung wala kayo, Panginoon, paano na lang kami, Lord God? Sino na lang yung kakapitan namin? Kanino na lamang kami magsusumbong, Panginoon, Lord God? Lord God, right now, Panginoon, inaalis namin, Panginoon, yung gawa ng kaaway, Panginoon. Inaalis namin, Panginoon, yung kagagawa ni Satan, Lord God, sa mga oras na to, Panginoon, Lord God. We break every chain, Panginoon, that holding back, Panginoon. We break those chains, Panginoon, Lord, back. Na lagi na lamang, Panginoon, na kami yung hinohold back nun, Panginoon. Na hindi kami makawala, Panginoon. But right now, at this moment, Panginoon, maraming salamat lang, Panginoon, dahil kayo, Lord God, yung siyang nag-heal sa amin, Panginoon. Nire-restore nyo kami, Panginoon, araw-araw, Lord God. Minuminuto, Panginoon, at oras-oras, Panginoon, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, Lord God. Dahil kung hindi dahil sa iyo, Panginoon, hindi namin magagawa lahat ng to. Hindi namin mararamdaman yung comfort, yung satisfy sa soul namin, Panginoon. Hindi namin mararamdaman to, Lord God. Yung burden na dala namin na nagiging magaan na lang, Panginoon, dahil sinusurrender na namin sa ito, Panginoon, Lord God. At this moment, church, let's surrender everything to God. Yung mga iniisip natin, yung mga bills na papadating, sinusurrender namin yon lahat, Panginoon, Lord God. At ngayon muli, Panginoon, sa mga oras na to, gusto ka lamang namin parangalan, Panginoon. Muli, binabalik namin sa inyo lahat ng papuri, pasasalamat sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
Father God, we thank you for your healing, Lord. We thank you for your faithfulness sa aming mga buhay sa oras na to, Panginoon. Lord, let your will be done as we acknowledge your presence. Let your will be done as we humble ourselves before you, Father God, to do your will, to obey you, Panginoon, to commit to you, Father God. At sa oras na to, Panginoon, hayaan mo, Lord God, na ikaw lamang ang makita, ikaw lamang ang maranasan, ikaw lamang, Panginoon, ang marinig ng bawat isa sa oras na to. Let your word be alive in us. Let your grace, Panginoon, be alive in our hearts, Father God. And let your faithfulness, Panginoon, be upon us, Lord Jesus, sa oras na to. Salamat, Panginoon. Alam namin na may gagawin ka. Alam namin, Panginoon, na lahat ng ginagawa namin para sa iyo ay hindi sayang, Panginoon. Lahat ng ginagawa namin para sa iyo ay para sa ikalulugod mo, Panginoon, at ikinatutuwa ng iyong puso, ikinatutuwa ng iyong spirito, at ikinatutuwa, Panginoon, ng iyong banal na presensya sa oras na to, Panginoon. Kaya maraming salamat po. Thank you, Jesus, for your faithfulness. Thank you, God, for your goodness. We pray for wisdom, Panginoon. We pray for humility, Father God, of our hearts to receive your word, to understand your word, Panginoon. And we pray, Father God, na sa mga oras na to, Panginoon, do what you can do, Father God. Do what you can do, Panginoon. At maging sino ka at maging ano ka, Panginoon, sa bawat kailangan, Lord God, ng puso ng bawat isa sa oras na to, Panginoon. We honor you, we praise your name. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Palakpakan po natin muli ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Ayan. Praise God. So, I believe that alam naman po natin na nasa series pa rin po tayo ng Apostles' Life. And this week po, we are studying about Peter, right? Amen. Si Apostle Peter po. So, I believe that marami na tayong naging background from who is Peter, diba? Kung sino yung parents niya, kung sino yung kapatid niya, kung sino yung asawa niya, nabanggit ba? Sino yung asawa niya? Sino yung trivia? Sino po yung asawa ni Peter? Amongst the disciples, amongst the apostles po kasi siya lang yung may asawa. And yung pangalan po ng asawa niya is si Eden. Yan. Eden cheese. Charot. Si Eden po. Amen. Yung kapatid niya. Sino po yung kapatid niya? Si Andrew. Praise God. Sino po yung tatay niya? Si Jonah. Praise God. Amen. Ano po yung tatlo niyang pangalan na na-mention ni Miss Grace last time? Peter, Simon. Starts with letter C. Si Cephas. And then yung isa pang name niya na coordinated sa tatay niya is Bar Jonah. Amen. So, ayan. Nakinig. Praise God, no? Nakinig. And I believe that nagkaroon din tayo ng mga background kung paano siya dinescribe sa gospel, no? Kung paano siya dinescribe sa Matthew, Mark, Luke, and John. And hindi na natin hindi na natin i-review yon kasi baka mapahaba tayo. But, personally po, no, Peter is, hindi siya a writer person. Hindi po niya forte ang writing. Meron po siyang mga nasulat sa Bible, na books of the Bible. Dalawa yon. Ano po yon? First and Second Peter. So, Peter na nga no? Praise God. Yun po yung letters ni Peter, no? First and Second Peter. So, being famously known sa Bible, hindi siya yung tipo ng apostle na maraming sinulat. Kung ikukumpara natin kay Paul, kung ikukumpara natin kay John, no? Dami nilang sinulat. Also dun sa mga Gospels, hindi din siya kasama doon. Pero the scholars believe that the Gospel of Mark is Peter's Gospel. Kasi si John Mark, yung nagsulat ng Gospel of Mark is, parang naging kasama niya in his later life. No? Kaya they believed that the Gospel of Mark is inspired by the life of Peter and experiences ni Peter. No? Tapos, sabi ni Miss Grace last Sunday,
kung sasabihin yung pangalan na apostle, and then may papasok sa isip natin na pangalan, ano yung papasok sa isip nyo? Kung may isip nyo yung pangalan na apostle, anong name ng apostle yung unang papasok sa isip nyo? John Mark. I would agree na si Peter, yung unang papasok sa isip ko when it comes to being an apostle, no? Kasi, kung si Paul, mas makakategorize ko siya as missionary. For me lang ha, personal lang yon. Kumbaga kapag missionary yung usapan, si Paul agad yung may isip ko. Pero kapag apostle, si Peter agad yung may isip ko. I would agree to that. Kahit na hindi siya ganun ka maraming writings, no? Kahit na hindi siya ganun ka maraming sulat or libro na naisulat sa Biblia. So, Peter being known, famously known sa Bible, Peter being famously known sa panahon ni Jesus nung time na yon. Kasi si Pedro, marami po siyang amazing things na ginawa. Amen? And marami din siyang bagay na hindi amazing. Charot. Mga kalokohan, no? Hindi ko po alam kung dahil dun sa personality niya and characteristics niya. But, ganyan yung title natin kasi nakarelate ako dun sa part na despite him being like that talaga, no? Being impulsive, sabi nga nila, being rash, ganyan, no? Siya kasi yung maituturing kong apostle na very honest and transparent yung life. Sa Bible, ha? Sa Bible po, no? Based sa pagkakasulat sa Bible, and personal ko lang naman po ito. Kasi, ang dami niyang kwento sa Bible, di ba? Ang daming beses na na-mention si Peter sa Bible. Kahit hindi sa 1 Peter, 2 Peter, sa Gospels, imagine yung apat na Gospel writer, binigyan siya ng mga brief background. So, imagine how famous Peter is noong mga time na yon. Hindi din siya ganun ka-educated. Kung i-compare siya with Andrew, si Andrew po kasi, siya ay isang follower na ni John the Baptist before he became a follower of Jesus. So kapag ganun po kasi, kapag meron kang fina-follow na mga teacher, meron kang fina-follow na mga ganyan, more likely may deeper understanding ka, deeper knowledge ka with what that rabbi or what that teacher is teaching. So kung ikukumpara, si Peter po kasi wala siyang fina-follow na faction ba? Basta wala siyang fina-follow tulad ni Andrew nung time na yon. So, more likely, hindi ganun ka established, no? Based sa belief ng mga scholars nung time na yun. Hindi ganun ka deep yung understanding. Hindi nga siya marunong magsulat, di ba? Hindi nga siya ganun ka of a writer, Kaya nga, si John Mark, yung kinoconsider na writer niya nung time na yon. So, ganon, hindi din siya ganon ka-educated, no? Hindi din siya ganon ka, ang tawag dito, ayun nga, sing talino ni Paul, kung ikukumpara din natin, being Paul as a lawyer, kung iko-compare natin sa modern days. Amen. Pero bakit ganyan yung title natin, The Heart of a Disciple? Ako kasi, despite Peter being like that, nakita ko yung puso niya bilang follower ni Jesus. Nakita ko yung puso niya na na-inspire ako, in a sense, kasi sana all ganon, no? Sana all matanong, bibo, mga ganyan, no? Tawag ka namin ng life group namin, bida-bida, kay Peter, kasi lagi siyang may second emotion, lagi siyang merong opinion na sasabihin. Yung opinion niya hindi niya sasarilinin lang, sasabihin niya talaga. Maraming beses na napahiya si Peter, no? Marami pong beses na lagi siyang pinagsasabihan ni Jesus and lagi siyang, tawag dito, kino-correct ni Jesus. Amen? So, kasi kung iisipin natin, tayo yung nasa lugar ni Peter,
Tapos siguro kung isang beses sa isang araw, hindi tayo pwedeng i-correct ng leader natin. At some point, discouraging yun, di ba? Yung paglagi ka na lang nakikita. Yung paglaging ikaw na lang yung napapagalitan. Laging ikaw na lang yung parang sinisi. Parang lagi ikaw na lang yung apple of the eye. Pero in a sense na puro correction, mga gano'n, no? Kasi honestly, dumating po ako sa part na yon. Dumating po ako sa season na yon na parang bakit ako na lang lagi? Bakit ako na lang lagi yung pinapagalitan? Bakit parang ako na lang lagi yung nasisisi, mga ganyan? Bakit? Pero syempre puso ko yon. It's my heart that is corrupted. Pero dumating ako sa season na yon. That is why I was inspired by Peter. Nung time na pinag-aaralan ko siya, hindi tayo magta-tackle down ng specific kwento niya. Next. So, praise God. In Jesus' name. Dasalan po natin siya. Ayan. Praise God. Ay, ikaw na lang. Sige. Emmanuel na lang po natin. Ayan, so, yung table na yan are the summary of the things that Peter did na amazing, no? Na very miraculous, very powerful. Kung iisipin natin na most of the times, actually siya lang yung nakagawa ng mga bagay na yan. Marami pa, no? Pero iilan lang yung binigay ko. So, alam naman natin that Peter walked on water. Tama po? Siya lang yung nag-iisang apostle or disciple na naglakad talaga. Naglakad sa tubig. Tapos, mababasa po natin yan sa Matthew chapter 14, verses 22 to 36. So, alam naman natin yung kwento, no, na pinauna ni Jesus, yung mga disciples, papuntang kabilang city, and then, habang pinapauwi ni Jesus yung mga tao na nakinig sa kanya after that lesson, or after that fellowship, mga ganyan, nung nagsalita si Jesus. And then, nung pinauna niyang ganyan, he prayed, no? Tapos, susunod na sana siya, pero nakalayo na yung bangka. Okay? So, nakalayo na yung bangka. So, parang makahabol, naglakad siya sa tubig. Amen? Praise God, no? Ang amazing ni Lord. Ang amazing ni Jesus. Naglakad siya sa tubig. So, naglakad siya sa tubig. Nung naglakad siya sa tubig, nakita siya ng mga disciple, tapos akala nila ghost. Akala nila multo si Jesus. Pero sabi ni Jesus, don't be afraid, it is I. Sabi niya ganyan. Tapos si Peter, hindi ko talaga alam yung ugali ni Peter, no? Etong si Peter, Lord, kung ikaw yan, palakarin mo ako sa tubig. Sabi niya ganyan. Pwede naman kasing, Lord, kung ikaw yan, magpakita ka. Lord, kung ikaw yan, ipakita mo yung mukha mo. Diba? Pwede naman ganon. Pero si Peter gusto niya extra mile. Gusto niya impossible things. Ganyan. So, yun yung sinabi niya kay Jesus. Sabi niya ganyan, sige Lord, kung ikaw yan, palakarin mo ako sa tubig. So, sabi ni Jesus, sige, pumunta ka. E di pumunta siya, no? Naglalakad siya. Kaso, nung time na naglalakad siya, nag-start na umalon na malakas. And then natakot siya. Tapos nung natakot siya, na-direct yung focus niya dun sa wave, and then, dun na siya unti-unting lumubog. Amen? So, yun yung kwento ng Peter walked on water. And then, si Peter din. Peter is the only apostle or disciple who recognized who Jesus is. Sa lahat ng mga apostol, no, si Peter lang na yung naka-recognize that Jesus is the Messiah. So, mababasa po natin yan sa Matthew chapter 16, verses 13 to 20. Sinasabi nila ng ibang apostle nung tinanong sila ni Jesus, si Elijah, si John the Baptist. Pero si Peter lang yung nakapagsabi na he was the Messiah. And therefore, sinasabi ng Panginoon, you are blessed. No? Na blessed si Peter kasi si Peter yung pinili ng Panginoon na babaan ng wisdom na yon or ng revelation na yon. So, kung ano man yung ibabahin mo sa lupa, mababahin sa heaven. So, yun yung naging promise nung time na yon. That's why he was called Peter the Rock. So, next is, Peter was present during the transfiguration. In Matthew 17, 1 to 8,
Pero dito kasama niyo yung dalawang ka-inner circle ni Jesus. Sino yung ka-inner circle ni Jesus? John and si James the Great. Okay, si James the Great, yung magkapatid. Amen. So, Peter was present during the transfiguration. It is a one-time event sa Bible na si Jesus naging full build. Ano tawag dito? Full build. Ano man tawag doon? Naging ano siya, nag-transform siya into glorious body, ganyan. Into, para siyang nag-super saiyan. Ganun nga, promise. Promise. Basahin nyo kasi, no? Sa Matthew 17:1-8. So, doon siya, lumiwanag yung damit niya, as in puting-puti, and then doon din bumaba nung time na yun si Elijah and si Moses. Tapos si Peter nung time na yun, Lord, gagawan ka ba namin ng shelter? Gagawan ka ba namin ng ano yun? Yung, hindi, yung, alam mo yung kapag gagawan nila ng parang tabernacle na maliit, parang ganon. Basta, gagawan niya ng ganon. So, para doon nila i-worship, no? Kasi nangyari nga yun. Pero sabi ni Jesus, hindi. So, present siya doon. Present siya sa transfiguration. And also, Peter is the only one who baptized 3,000 people in just a day. After po yan ng Pentecost. After po yan ng bumaba yung Holy Spirit sa kanilang mga followers ni Jesus. And matatagpuan po yan sa Acts chapter 2 verses 41-47. Next po. With the amazing things that Peter did, amazing things that Peter did, meron din siyang mga failures. Sabi ko nga, nung sinearch ko, total of 13 failures daw yung nagawa ni Peter. Pero yan yung mga commonly known na failures ni Peter. First is, Peter was rebuked by Jesus. Yan yung time na, get behind me, Satan. Sabi niya ganyan, di ba? Tinawag niyang Satan si Peter. Si Peter na yun, Imagine po, si Peter na yon. And nung nirebuke siya ni Jesus, get behind me, Satan. Matatagpuan po yan sa Matthew chapter 16, verses 21-23. Kasi, nirebuke siya ni Jesus dahil ayaw niya. Yun kasi yung purpose ng, yung sole purpose ni Jesus kung bakit siya naging tao, para iligtas tayo. 'Di ba? Para iligtas tayo sa pagkakasala natin. Tapos sabing ganyan ni Peter, never, Lord. Never. Sabi niya ganyan. Parang pinipigilan niya yung purpose na yon ni Jesus, na iligtas yung sangkatauhan through his life, no? Tapos nirebuke siya ni Jesus nung time na yon na, get behind me, Satan. Amen. Naging stumbling block daw kasi siya kay Jesus nung time na yon. That's why he was rebuked. Another failure of Peter is, he resisted the washing of feet. Diba? Siya yon? Siya yon, diba? Sa John 13:8-10, siya yung kaisa-isa. Or ewan ko kung kauna-unahan. Basta, siya lang yung nagsabi na, Lord, hindi ako worthy dun sa washing of feet na nagagawin mo. Kaso sabi ni Jesus, kung hindi ko to gagawin sa'yo, hindi ka magiging parte ko. Diba? Sabing ganyan ni Jesus. Diba? So, he resisted. Ewan ko kung sobrang humble lang ni Peter, no? Hindi ko alam kung sobrang humble lang niya. Hindi ko talaga maintindihan yung ugali ni Peter. So, yon. Isa yon sa failure ni Peter. Another one is Peter fails to stand by Jesus' side and falls asleep in the Garden of Gethsemane. Di ba yun yung time na nagpe-pray sila? Kasama din yung inner circle dito, si John and James the Great. In Matthew chapter 24, verse 36-46, di ba? Ilang beses na nakiusap si Jesus na kahit isang oras lang, you keep watch, di ba? And mag-pray kayo para hindi kayo atakihin ng flesh. Di ba? So, Peter failed. Peter failed to stand by Jesus' side and nakatulog. Nakatulog habang nagpe-pray si Jesus dun sa Garden of Gethsemane. And the most I believe, no? Feeling ko lang naman. The most famous siguro is the denial of Peter.
the denial of Peter kay Jesus ng di lang isa, dalawa, kundi 3 beses. Mababasa din po natin yan sa Luke chapter 22 verses 54 to 62. So, si Peter 3 beses niyang dininay si Jesus of all the things. Alam ko maraming beses na po nating naging topic, no? Maraming beses na po nating napag-usapan nito or naging example nito sa mga messages. But, with everything that Jesus did, with everything that, with everything that Jesus let them experience, let them saw, nung time na kasama nila sa mission si Jesus, nagawa pang i-deny ni Peter si Jesus nung time na yon. Amen? So these are the example of Peter's failure. Bilang estudyante kasi, hindi na po ako estudyante, no? Hindi na po ako estudyante. But I experienced being a student, of course. Naging high school student din ako, naging college student din ako, and lahat ng mga nirarant, lahat ng mga sinasabi ng mga estudyante natin sa Facebook, mga sinishare nila, I experienced them all. And sabi nga namin, kasi di ba nung bakasyon, kumpleto pa yung mga kabataan natin, praise God. Kumpletong-kumpleto po sila, walang mintis, praise God. Tapos nung time na karoon na ng pasok, ayan na, unti-unti na pong nalalagas. Amen. So, hindi ko masalanan. Kasi nung time na, ayun nga, ang dami na nilang nagiging lapses, ang dami na nilang nasi-skip no, sa mga commitment nila. Siyempre, nagwo-worry sila, nagiging anxious sila, no? Pinagdaanan ko din naman yon, yung season na yon. And every time na magkakaroon kami ng VOTD, as much as possible, ini-encourage ko sila. Kasi nung time na student ako, doon din ako on fire kay Lord. Nung time na college student ako, yun yung time na very passionate ako, very on fire and radical for the Lord, to the point na for my own feeding, dahil hindi nga ako nasasatisfy dito noon sa church, to be honest, sa spiritual feeding, nag-church ako sa iba. Nag-church po ako sa iba. Tapos, pero dito ako nagsaserve, no? Dito ako nagsaserve, pero nag-church ako sa iba. Sinasabi ko sa kanila na they are blessed kasi at their young age, na-experience nilang mag-serve kay Lord. Kasi, may isang kinonfess si ate sa akin nun. May isa siyang shinare na, alam mo, Mika, maswerte ka kasi nainggit daw siya dun sa part na ang aga-aga ko daw, high school pa lang kasi, turning college, nagsiserve na ako kay Lord. Siya kasi, nag-start siyang mag-serve nung time na nagtatrabaho siya. Diba? Nagtatrabaho siya as a school nurse. So, at our young age, we are very privileged na nakilala natin si Jesus and nakapag-serve tayo kay Jesus. And those failures, no, na dahil hindi tayo nakakagawa ng commitment natin, yung mga bagay na kinumit natin kay Lord, hindi natin siya nagawa, hindi sasabihin kung binibaby ko kayo, but the Lord understands. The Lord understands. As long as we are still, nandun pa rin yung puso natin to serve Jesus. Nandun pa rin yung puso natin. Tulad ni Peter, di ba? Ang dami, as a student nung time na yon bilang follower, disciple. Disciple is literally translated as a learner, no? So, kung aanuhin natin, mga student sila ni Jesus nung time na yon. So, being student of Jesus nung time na yon, marami siyang failure, oh. Marami siyang nagawang hindi maganda. Marami siyang rebuke na na-receive from Jesus. Marami siyang resistance na ginawa. Marami siyang mga bagay na, ang tawag dito, nagawa na hindi kinalugdan ng Panginoon. No? Na own accord niya siguro, hindi ko alam. But, the Lord never rejected Peter. Amen?
never nireject ni Jesus si Peter. Kahit nung time na nirebuke niya si Jesus, hindi niya naman sinabi, after that na umalis ka na nga dito. Hindi sinabi ni Jesus yun sa kanya. Even after the rebuking, even after the resisting, hindi rin niya pinaalis si Jesus, si Peter nung time na yon. Even after the denial, hindi din niya pinaalis si Peter nung time na yon. Si Peter lang yung kusang lumayo and bumalik sa buhay bilang pagiging mangingisda. Pero nung bumalik si Jesus, ni-reinstate niya si Peter 3 times dead. Amen? So despite the failures that we have, alam niyo po kasi sa buhay natin dito sa mundo, hindi po tayo mawawalan ng failure. It's part of our life. It's part of our growing life. It's part of our every season sa buhay na may darating talaga sa buhay natin na magfe-fail tayo. Magfe-fail natin si Lord. Imagine Pastor Peter nga, nung time na tinestify niya, even him as a pastor, no? Senior pastor ng CCF, may mga moments na nagja-judge pa din siya bilang pastor. Diba? So di po natin maiiwasan yan because we are still in the world. We are still in the flesh. But dapat hindi po yun maging license or hindi po yun maging dahilan na patuloy pa rin tayong magkasala. Amen? Napatuloy pa rin tayo sa mga ginagawa natin. Amen? So, in Peter's failure, natuwa ako kasi nakita ko yung pagiging puso talaga ng disipulo or ng follower, ng estudyante ni Jesus nung time na yun. Kasi despite the many failures that Peter had, he never stopped. Hindi po siya tumigil. Kasi kung sa pagiging estudyante pa lang niya kay Jesus, pagiging disciple and follower pa lang niya kay Jesus, nung nirebuke siya, umalis na siya, nung nag-fail siya, umalis na siya, nung dineny siya ni Jesus, umalis na siya. Tingin niyo po, aabot siya dun sa part na apostle, na siya ay magiging sent away ni Jesus for the spreading of the gospel. Hindi po, di ba? Kasi susuko siya. Kasi nawalan siya ng lakas ng loob. Diba? In our growing, sa buhay natin, no, in our growing season, as long as we live, nasa part po talaga tayo ng process. Hindi po sa isang araw lang, tayo na ay perfect. Diba? Hindi sa isang araw lang tayo ay faithful na. Hindi sa isang araw tayo ay loving na. Hindi sa isang araw tayo ay generous na. As long as we live, we are in a working process. Amen. Araw-araw po may itinuturo ang Panginoon. Araw-araw po may ipapakita yung Panginoon. And failure is an ingredient to that. Failure is a part of that. Amen. Paano mo malalaman kung gusto mong, tawag dito? Diba? Kapag bumagsak tayo sa school, sa exams, ganyan, doon tayo mapupush na mag-thrive, to review and to study more, diba? Para sa susunod, di na tayo bagsak. So, may mga instances talaga po sa buhay natin that failure will be part of our growing process. But despite that, ito yung general things na nakita ko sa buhay ni Peter. Diba sabi ko, he never stopped. He never stopped being a disciple. He never stopped being a follower ni Jesus. Despite the failures that he had. And para makatapos kasi tayo sa journey natin dito sa earth, kailangan natin na hindi sumuko. Kailangan na magpatuloy tayo. Kailangan na lumaban tayo. Amen. And nakita ko yun sa buhay ni Peter despite the many failures that he had. So, baliktad. Pabaliktad siya. Okay, praise God. Ayan, yan yung number 1 point na gusto kong i-share, and what I learned from the life of Peter is keep on growing in God's Word. Kasi from the time na nag-stop tayo, no? From the time na naging complacent, from the time na naging over-familiar tayo sa Word ni Lord, sa buhay natin bilang Kristiyano, sa presensya ng Panginoon, we will stop growing. Kapag hinayaan mo na yung mentality na, ay, alam ko na yan.
Kapag inalaw natin na yung mentality na, ay, sinabi na yan eh. Inarinig ko na yan eh. Pag hinayaan natin na mag-grow ng mag-grow, yung ganong mentality sa buhay natin, we are not receiving the word of the Lord. We are not receiving the revelations from the Lord. We are not being teachable anymore. Kasi nagre-rely na tayo sa sarili nating understanding. Amen? So, isa yan sa kailangan nating gawin, no? Para maging tulad tayo ni Peter na hindi tumigil sa kanyang buhay Kristiyano, sa kanyang pagiging follower ni Jesus. Keep on growing in God's Word. Yung salita lang naman ng Panginoon yung magdadirect sa ating lahat sa iisang, sa iisang aralin sa iisang, tawag dito, teaching. 'Di ba? Kahit na sa church maraming pastors. Maraming pastors na iba-iba yung revelation sa kanila in this scripture or verse. Pero kung ikaw mismo, meron kang sariling revelation na pinanghahawakan sa salita ng Panginoon, hindi ka maliligaw. Amen? Hindi ka titigil na, ang tawag dito? Hindi ka hihinto na mag-aral pa ng salita ng Panginoon. Once we stop being humble kasi, we will stop being teachable. Amen? Sa buhay natin, kailangan, lagi nating pinapaalalahanan yung sarili natin na magbasa tayo ng Biblia. Lagi nating kailangan paalalahanan yung sarili natin and make it a choice na basahin ang salita ng Panginoon. Amen? Kasi, yan lang po yung pagkain natin eh. Yan lang po yung spiritual food natin. Tanging ang salita lang ng Panginoon. Supplementary na lang yung mga preachings. Supplementary na lang yung mga music. Supplementary na lang yung mga movies or ano pang creative ways para, tawag dito, para ibahagi yung Bible. But, the Bible itself is the word of the Lord. And hindi tayo maliligaw sa salita ng Panginoon. So, if we keep on growing in God's word, we will continuously have this heart of being a follower, of being a disciple. Amen po. Praise God. And then next po is keep on pursuing God's presence. Alam niyo po sa mundo, maraming temptations, no? Maraming bagay na pwede tayong i-pursue. Pwedeng our dreams, 'di ba? Yung mga kabataan natin ngayon is a step of pursuing your dream. You being a college student is one. Joke lang po. Ayan. Being a college student is a one step in pursuing your dream. Diba? In pursuing yung kung ano yung gusto mong maging in your career or in the future. Tama ba? But, yun nga, naalala ko sa sinabi ni Kuya Jonathan nung nag-BOTT kami, is, yung mga pinag-aralan natin sa school, yung mga pinag-aralan natin by the book, yung mga pinag-aralan natin theoretically, knowledge, no? By his experience, konti lang doon yung talagang may a-apply mo sa tunay na buhay. Nung gumraduate ako personally, sabi kong ganyan sa mga kaibigan ko, tapos nung nag-start na ako ng magtrabaho bilang vet, yung natutunan lang talaga natin nung college is patience, no? Yung natutunan lang talaga natin nung time na yon, nung college tayo is resiliency, no? Yung natutunan lang talaga natin nung time na yon is yung maging mabait, maging matatag. Kasi maraming issues. Nung college ako, marami kaming issues, no, sa mga nakatataas sa amin. Ang daming mga cheating issues, ganyan. Ang daming mga nag-leak na answer na issues. Maraming mga ganong issues. Sabi namin kaming magkakaibigan, parang ini-encourage na lang namin yung bawat isa na, guys, basta gumraduate na lang tayo ng matino. No? Hindi lang tayo magka-issue, masaya na tayo. Okay na.
okay na. Kasi once na nagka-issue ka, doon ka kasi aanuhin ng doon kasi parang magiging apple of the eye ka na ng mga professors eh. Tapos, kumbaga, may mga times na baka yun na yung maging dahilan kung bakit hindi ka na makagraduate, no? Ibabagsak ka nila, mga ganyan. So, yung mantra namin noon, maging mabait lang tayo, guys, sapat na. No? Maging maano lang tayo, tahimik lang tayong estudyante na gumagawa ng activities, na nag-e-exam, hindi nagre-reklamo. Pwede na, makakagraduate tayo. So, yun yung mantra namin noon. And then, true enough naman, dahil naging mabait kami, mabait talaga. Naging, tahimik kami estudyante. Yun na lang, para walang mag-react. Naging tahimik kami na estudyante, wala kaming issues. Masunurin kami estudyante. True enough, nakagraduate kami ng maayos. Nakagraduate kami as regular students. And, ayun, so, marami tayong pinupurso dito sa mundo. But, yung pinaka na the best pa, no? The best na dapat nating i-pursue, even in our, young age, mga ganyan, is God's presence. Amen? Yung presensya ng Panginoon. The best yan. Lagi ding ina-encourage nila si Kuya na, ayun nga, basta magla-life group lang siya, basta magagawin niya lang yung will ni Lord, nakagraduate siya, no? Nakagraduate siya ng maayos, wala siyang naging problema. I will testify to that kasi, I will testify to that kasi ako din mismo bilang estudyante, naging living verse ko yung Matthew 6:33 na tawag dito. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yun kasi yung mga time, sabi ko ngayon, kasi yung mga time na ako ay on fire, serve kay Lord. Tapos may exam kami ng Monday, Saturdays and Sundays, very occupied ako with the ministry and everything. Tapos, sabi ko, Lord, paano to? Paano yung exams natin? Paano yung exams ko sa Monday? Lagi kasi long exams kami. Cover to cover po yun lagi. No? Tapos, 100 to 150 items po yun lagi. Quiz lang yon. So, sabi ko, Lord, paano to? Oh my goodness. Paano to? Tapos, hindi naman tinuturuan ko yung mga bata na maging lax, no? Pero nung time na yun kasi talagang yung heart ko is to serve Jesus. Yung heart ko is to pursue Jesus. Yung heart ko is unahin yung i-priority siya, unahin yung kingdom niya. Magugulat na lang ako, kauwi ko, 10 p.m., 11 p.m., na-move yung exam ng Tuesdays, Wednesdays. So may time pa ako mag-review. So grace ni Lord. Kaya talagang, tapos iiyak kasi stress lang. Iiyak kasi stress lang. Praise God. Pero kasi, yung stress po na yon, ginto na sa amin yon. Wala pong nakakauno sa amin, no? Wala pong nakakados sa amin. Lahat kami stress. So kung kami, grade namin is stress, 75, equivalent to 75, ginto na po sa amin yun. Kumaga parang yun na yung uno sa amin. Kasi, importante, pumasa ka. Importante, nakagraduate ka. Importante, nagka-license ka. Amen. So, the most important thing to do while we are serving God right now, regardless of our age or our season, is to pursue God's presence. We will never go wrong. We will never go wrong talaga in pursuing God's presence. Lahat po ng ito ay conscious choice. No? Lahat po ito dapat pipiliin natin on our end. Pipiliin talaga natin. Kumbaga magiging intentional tayo na magbasa ng salita ng Panginoon, na i-pursue yung presensya ni Lord. And lastly po, is keep on submitting to God's will. Kung pinagalitan si Peter, tapos pinilit niya yung sarili niyang mga ideolohiya. Ideolohiya? Ano idolo? Ano ba yun? Ideology, ganyan, no? So, kung ipinilit niya yon and he insisted, yung mga gusto niyang mangyari, na kunwari, doon sa part na si Jesus, di ba, sabi niya, siya yung kailangan niyang mamatay para iligtas yung sanlibutan, yung mga sinners. Tapos sabi niya, never, di ba, nung time na na-rebuke siya
and nasabihan siya na Satan. Tingin nyo kung pinilit ni Satan, kung pinilit ni Peter nung time na yon, yung ano niya, yung part niya, and hindi siya nagpa-submit dun sa will ni God, dun sa will ni Jesus, ay kailangan mangyari. 'Di ba? Kailangan mangyari. So, hindi tayo maliligtas kung pinursu ni Peter and ininsist niya yung will niya instead of God's will. And hindi siya nagpa-submit doon. Minsan ang hirap no, na si Peter, parang kailangan niya munang matuto in a hard way. Paano ko po nasabing in a hard way? Yung parang feeling na, ayun nga, papagalitan muna siya bago niya maintindihan yung bagay. Or bago siya matuto sa isang bagay. May mga tao kasi na just by observing, may mga tao kasi na just by, kunwari, natuto ka na sa observations mo sa nangyari kapag nagkakaroon ng premarital sex. Dapat natututo ka na doon. Na dapat hindi mo gagawin yon. May mga taong ganon. No? Pero may mga tao pong prinsipyo nila is kailangan maranasan muna nila firsthand for them to learn from that experience. So may mga ganong tao na kunwari observe mo lang tapos ganito na, alam mo na ganito yung matututunan mo kapag ginawa mo yung bagay na yon, yung maling bagay na yon, dapat we should learn from that. Dapat we should know what to do and kung ano yung mga bagay na na-observe natin sa ibang tao. 'Di ba? Kasi mahirap matuto in a hard way. Mahirap matuto na merong kapalit na time. Mahirap matuto na merong kapalit na relationship, experiences. Mahirap matuto in a hard way na may kapalit na resources, like money. Mahirap matuto na in a hard way na may mako-compromise. Amen? Kaya, as much as we can, as much as it is possible, no, na matuto tayo by wisdom. Wisdom in a sense na kung ano yung nire-reveal ni Lord na huwag mo na yung gawin, diba? Na huwag na natin tong tuloy, huwag na natin tong sundan. Yun na yung gawin natin. Kasi mahirap talaga na gusto mo ba na para matuto ka is masaktan ka muna? Gusto mo ba para matuto ka na mag-thrive or mag-study ng maayos is bumagsak ka muna? Amen? Although part yun, no? Pero one failure should be a learning step for us na. One failure is enough na para matuto tayo sa mga bagay na yon. And I pray that si Peter kasi 13 eh. Charot. Si Peter kasi 13 times, no? Na nag-fail. Praise God. So, anong change of heart yun? Diba? Saan yung change of heart doon? Joke lang. Praise God. So, keep on growing in God's Word. Keep on pursuing God's presence. And keep on submitting to God's will. Yan po yung bagay na natutunan ko kay Peter. And in conclusion po, in 1 Peter chapter 5 verses 9 to 10, maliit. Ito, dito na lang sa Bible natin. 1 Peter chapter 5 verses 9 to 10. Isa po ito sa letter ni Peter. Resist him. Isama ko na yung 8. Be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. 9. Resist him, standing firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of sufferings. And the God of all grace, who called you to his eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. To him be the power forever and ever. Amen. Peter, with every failure that he had, I believe he understood well the power of God's grace. I believe that he understood well the power of resisting sin, amen, fleeing from immorality, standing firm in the faith. Amen? Kasi, sa totoo lang po, wala po tayong magagawa kung hindi dahil sa habag at grasya ng Panginoon. Amen po. Sabi ko nga, may fresh revelation sa akin this week na our Christian life is a cycle, is a cycle of faith and grace.
Yung approach natin kay Lord bilang Lord is by faith. Tama po? And His approach to us na bilang anak niya, bilang mga servants niya, bilang mga tawag dito, tagasunod, no? Bilang mga ambassadors niya or whatnot, by grace. Dahil sa habag ng Panginoon, kaya tayo nailigtas. Amen? Dahil sa pagmamahal ng Panginoon at habag niya, kaya tayo may buhay na walang hanggan. And for me, personally, sa ngayon, no, ganun po umiikot yung Christian life natin. Ganun po umiikot yung buhay natin, pagkakakilala natin sa Panginoon, na tayo, lahat ng ginagawa ng Panginoon para sa atin, naniniwala tayo, nananampalataya tayo na kaya, na siya yun. Amen? Na si Jesus yun, si Lord yun. Pero, yung approach ng Panginoon sa atin is only by love and by grace. Amen? Hindi only na inaano ko, na minamaliit ko, is by His love and His grace. Wala po tayo dito kung hindi sa habag ng Panginoon. Amen? And I believe that Peter understood well the power of God's saving grace. The power of God's grace sa buhay natin. Hindi ko na ito kaanohin, pero meron po kasing kanta. Baka gusto nyo po siyang i-search. Yet not I, but through Christ in me. City Alight po yung umawit niyan. Na-discover ko lang yan randomly nung nakikinig ako ng mga songs. Napakaganda ng message niya. Napakaganda ng ano niya, ng nire-relay na comfort, na love niya sa atin, na hindi ako, kundi yung Panginoon na nasa sa akin. Hindi ko nakayanan yung mga bagay na to dahil sa sarili ko lang, kundi yung pagmamahal ni Lord, kundi yung Panginoon, kundi yung Kristo na nasa buhay ko. Amen? Parang ngayon dito, diba? Ngayon sa oras na to, anina lang, like, few hours ago, di ako makahinga. Hanggang ngayon naman din. Amen? Pero, praise God, hindi tumitigil yung ubo ko. Pero, gusto kong ilaban yung commitment ko kay Lord eh. Gusto kong ilaban yung obedience ko kay Lord. Gusto kong ipakita kay Lord na, Lord, mas malaki ka. Mas malaki ka sa asthma. Mas malaki ka sa sakit. Mas malaki ka sa kung ano-ano man. Amen? So, I believe that it is not me or I in myself that did this, but Jesus that is in me na nagawa ko yung bagay na to. Amen? And lahat po tayo ganon. Lahat po tayo kapag pinanghawakan natin and kapag naniwala tayo na ang grace ng Panginoon, ang kikilos nito para sa'yo, He will do it. He will do it. Amen? Gaganapin at gaganapin ng Panginoon to sa buhay mo kung gusto niyang gawin to sa buhay mo. Amen? As long as we do His will, as long as we obey His will and purpose in our lives. Amen po. Praise God. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Let's close in prayer first and then we will be led by Miss Grace po for our prayer, intercession. Hallelujah. Hallelujah, Jesus, Jesus, Jesus. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa oras na to. Lord, salamat sa patunay na kahit kami ay mga taong bigo, Panginoon. Kami ay mga taong wala ng pag-asa. Kami ay mga tao, Panginoon, na walang kakayanan, Lord God, kung sa pansarili lang namin, Lord, but with you, in us, through you, Panginoon, in us, in our lives, Father God, alam namin na makakaya namin, Panginoon. Just like the life, Lord God, of Peter, sa oras na to, he failed many times, Panginoon. He failed you many times. He denied you, he resisted you, Panginoon. Lord, nirebuke mo siya, Father God. Kung siya lang at siya lang sa buhay niya, Panginoon, at wala yung banal na spirito, Lord God, kung wala ka sa buhay niya, Panginoon, he would give up, Lord Jesus. He would be discouraged, Panginoon. At sa buhay namin, Lord, hindi namin maiiwasan yon, Lord God. Yung mga anxieties, Lord, yung mga worries, Lord God,
yung mga expectations from the people, Panginoon, that fails us, Lord. We believe, Father God, that it is your will, Panginoon, to do those things through us. In your grace and in your power alone, Panginoon. Kaya, Lord, tulungan mo kami. Bigyan mo kami ng desire, Lord, na ilaban ka pa sa buhay namin. Napiliin ka pa sa buhay namin, Panginoon. Nasundin ka pa sa buhay namin, Lord God, kahit na ganito na po yung nararanasan namin sa life. Challenges and struggles, Lord Jesus. Health issues, Panginoon. Lord, we believe, Father God. We believe that in your name, Panginoon, gaganapin mo ang lahat ng ito, Lord God. Kung ano yung sinimulan mo sa amin, Lord God, Lord, gaganapin mo ito, Panginoon. Kung ano yung sinimulan mo sa buhay namin, Panginoon, Lord, gaganapin mo ito at tatapusin mo ito sa aming mga buhay, Lord God. Lord, kung ano yung mga pangarap na binigay mo sa amin, Panginoon, Lord, kung ano yung mga misyon na binigay mo sa amin, yung mga commitment na binigay mo sa amin, Panginoon, up until the end, Father God, if we will keep, Lord God, on pursuing you, if we will keep, Lord God, in growing in your word, Lord Jesus, and if we will keep, Panginoon, in submitting to your will, we will able to do so, just like Peter, Lord. Just like Peter, Father God. And how we are blessed, Lord. How we are blessed, Panginoon, dahil alam namin na yung kakampi namin sa buhay ay isang makapangyarihan na Panginoon. Alam namin na yung kakampi namin sa buhay ay isang mapagmahal na Panginoon. And what more we could, Lord, ask for? That you are sovereign, God. You are powerful, Lord. You know everything, Lord Jesus, and you are in full control, Lord God. That's why, Lord, renew our spirit right now. Renew our minds right now, Panginoon. And renew, Father God, our health and our heart right now for your glory, Lord Jesus. For your glory, Lord Jesus. Tulungan niyo kami, Panginoon, na mas kayanin pa yung mga bagay na to, Panginoon, para sa ikalulugod mo, para sa presensya mo at para sa kingdom mo, Panginoon. At Lord, may we be just a mere vessel, Father God. Mere vessel, Panginoon, na daluyan lamang ng iyong pagpapala. Daluyan lamang, Panginoon, ng iyong kagalingan. Daluyan lamang, Panginoon, ng iyong pag-asa at pagmamahal para sa ibang tao, Panginoon. Lord, many times we may fail, Panginoon. But Lord, alam namin na itatayo niyo kami every time we fail, Father God. It is only by your grace and your grace alone, Lord. It is only by your faith, Panginoon, and our faith in you alone, Father God, that will keep us going, Lord. That will keep us pursuing, Lord. And will keep us glorifying your name, Lord Jesus. Kaya salamat, Panginoon, sa buhay ni Pedro. Ikaw, Panginoon, ang buhay sa kanyang buhay, kaya niya yung nagagawa. At ikaw din ang buhay sa aming buhay, Panginoon. Kaya magagawa din namin itong mga bagay na ito sa pangalan mo at sa kapangyarihan mo, Lord God. Thank you for your faithfulness, O Jesus. And thank you for your love in our lives, Panginoon. We honor you. We praise your name. In Jesus' name. In Jesus' name we pray. Amen. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down. Every lie and every doubt. This is my surrender. This is my surrender. I will make room for you to do whatever you want to. To do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to. To do whatever you want to.
would like to request everyone to pray for the prayer topics that we have. Sa atin pong mga kananayan, please pray for the church. Pray for our church. Pray for our mother church and every churches around the world, around the Philippines. Isama po natin sila sa ating mga panalangin. For our young professionals, please pray for every family. Ipanalangin natin ang bawat pamilya natin, pamilya ng na meron tayo dito sa Abundant Life Church Angeles. Sa ating mga kabataan, please pray for the businesses, pray for your schools, pray for evangelism na magpatuloy, evangelism na ma-start, campus ministry, hospital ministry, maging ang Bible study sa iba't ibang mga tahanan ay masimulan. I'm also requesting everyone to pray for the pastors in different churches, especially yung mga pastors sa church natin. And after that, let us pray all together for the healing and for the personal prayer requests. Let's have 5 minutes prayer for the prayer points that we have tonight. And then let's pray all together in one voice, in one spirit, and let us glorify our God. Let's utter our voice to really utter the prayer points that we have tonight. Tayo po ay sama-samang manalangin with loud voice, and let's break all the walls. Let's break all the religions. Let's break all the works of Satan that hindering us not to enjoy our prayer night this night. Tayo pong lahat ay sama-samang manalangin with one voice. Come on po, church, let us pray all together. Panginoong Jesus, makapangyarihan sa lahat, nais naming pasalamatan ang pinakamataas na pangalan mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil Ikaw ang aming Diyos na buhay. Salamat, Panginoon, dahil Ikaw ang Diyos ng mga disipulo noong unang panahon at hanggang ngayon, Panginoon, nakasama namin, Panginoon. You are our God yesterday, today, and forever. Thank you because you are the God who is not changing. You are the God who is omnipresent, O Lord. Salamat, Panginoon, dahil Ikaw, Panginoon, ang nagbigay sa amin ng mga dapat ipananalangin ngayong gabi, Panginoon. Ang mga panalangin ito, O Lord, ay amin pong idinudulog sa iyo. Unang-una po, Panginoon, tinataas po namin ang aming nations. Thank you, Lord, for putting us here in the Philippines, Panginoon. Now we can speak English, Panginoon. We are able to do evangelism with different countries, Panginoon, because you chose us, Panginoon, na maging mga anak mo, Panginoon, at ang mga salita mo, Panginoon, na namumuhay sa aming mga puso, na aming tinatanggap, Panginoon, ay hindi po mawawalan ng kabuluhan. At ito po, Panginoon, ay aming maibabahagi sa aming mga kapitbahay, sa aming mga kapwa namin Filipino, Panginoon. Lord, we are praying for our government officials, Panginoon. Unify them, O Lord. Teach them, Father God, to obey your will, to obey your commandments, O God, to obey your words, Panginoon. Ikaw, Lord, ang magtalaga ng mga tao, ng mga government officials, Panginoon, na kung saan Ikaw lamang, Panginoon, ang paglilingkuran nila. Ikaw ang Diyos na kinakatakutan nila, Panginoon. We pray for the justice, O God. We pray, Lord, for the corruption to be broken down in our country, O God. Lord, I'm praying for the churches also. Yung church na meron kami, Panginoon, ang aming mother church, Father God, the Abundant Life Church, Philippines, Father God. Salamat, Panginoon, sa buhay ng mga pastors na ginagamit mo sa lugar na ito. Salamat sa mga elders. Salamat sa mga members nila, Panginoon, na nagsasama-sama para po, Panginoon, matulungan yung mga local churches, Father God. And for those local churches, Panginoon, that you've established in different places, O God, we are praying, Lord, to unify us, O God. Give us the one spirit. Give us to really serve the God who is living and active. Give us the heart, Father God, to have this one faith, Father God, to have this one doctrines, Panginoon, na kung saan
magiging united kami, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo. Lord, I'm also praying for every family of our church, Panginoon, sa bawat pamilya na itinako niyo po sa mga lugar na ito, sa mga lugar ng mga iba't ibang iglesia, Panginoon. Itinataas po namin ang mga pamilya, Panginoon, ng Abundant Life Church Angeles, Lord. Hindi man po namin sila mabanggit by family, Father God, but we know that you know them, Father God, by name. You knew them, Father God, by family, Panginoon. You knew them, the children, Panginoon, of those family, Panginoon, na naglilingkod sa iyo, Panginoon. Lord, help us to be a channel of blessings. Help us, Lord, to really go out to the field, Panginoon, at ipakilala si Jesus na aming pinaglilingkuran sa ibang mga tao, Panginoon. Thank you for these families who gathered in your church, who's gathering in your church every Sunday, Panginoon, na kung saan uhaw sa iyong mga salita, Panginoon, pamilya na kung saan nagsasama-sama para mapaglingkuran ka, O Diyos. At salamat, Panginoon, sa mga pamilyang ito na patuloy pong naglilingkod sa iyo at nagsusupport, Panginoon, para magpatuloy po ang gawain mo sa mundong ito, Panginoon. I'm also praying, Lord, for the healing. Lord, maraming anak mo ang nakakaranas ng mga pisikal na karamdaman sa mga oras na ito. Simple man ito, Panginoon, o hindi. Naniniwala kami, Panginoon, na Ikaw ang Diyos ng kagalingan. Naniniwala kami, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na magbibigay, Lord, ng kapayapaan, ng maayos na pangangatawan sa buhay po ng bawat isa sa amin. Lord, nilalapit po namin sa inyo yung buhay po ni Tita Lizelle. Alam niyo po at batid niyo po, Panginoon, yung kalagayan niya ngayon, Panginoon. Lord, salamat for the successful operation, Panginoon, na pinagdaanan niyo. Wala kaming ibang pupurihin sa mga kagalingan ng aming mga anak, ng aming mga kapatiran, ng aming mga pamilya, kundi Ikaw lamang, Panginoon. Dahil sa iyo namin dinulog, dahil sa iyo namin hiniling ang kanilang mga kagalingan, Panginoon. Kaya ang lahat ng ito ay aming nararanasan. Ang lahat ng ito ay aming nakikita. Salamat, Panginoon, for those evidences that we have, that we knew that you are alive, Father God. We knew that you are answering our prayers, Panginoon. Hindi po nawawalan ng kabuluhan ang mga dalangin namin, Panginoon, because we really see it in our physical eyes, Panginoon, how you answer us in your time, Panginoon. Help us, Lord, to really experience this healing na kailangan namin. Sa mga kapatiran pa po namin, Panginoon, na nangangailangan po ng continuous healing, Father God, at kailangan po nila, Panginoon, ng financial help, Father God, in order for them to supply the medicines that they need, Panginoon, the hospital bills that they need, Panginoon, ay amin pong hinihiling sa iyo, Panginoon. Walang imposible sa laki ng iyong mga kamay. Ang magagawa mo, Panginoon, ay higit na mas malaki sa mga nagagawa ng aming mga kamay. Kaya sa iyong mga kamay, Panginoon, we want to entrust these burdens. We want to entrust these bills, Father God. We want to entrust everything, especially, Panginoon, yung peace of mind, Panginoon, na kailangan namin sa bawat oras ng aming mga buhay para kami po, Panginoon, ay maging malakas, para kami po, Panginoon, ay maging healthy at magkaroon po ng restoration ng aming mga strength, physically, spiritually, Father God, emotionally, mentally, Father God. We need them, Father God. We need them. And sa iyo lamang po namin ito hinihiling. Kaya salamat, Panginoon, sa mga bagay at sa mga kapatiran na iyong pagagalingin. Salamat, Panginoon, sa gagawin mo pa ang kagalingan sa buhay po naming lahat, O God. Salamat, Panginoon, dahil meron kaming Diyos na kung saan nandun yung assurance that there is an answer of healing whenever we ask. Salamat, O Diyos. This time, Father God, we are praying for all the prayer requests that we have, yung mga personal prayer topics natin, mga kapatid. Let us pray for them all together. Sama-sama tayo. There's no place I'd rather be. There's no place I'd rather be. There's no place I'd rather be. Here in your love, here in your love. There's no place I'd rather be. There's no place I'd rather be. There's no place I'd rather be. Here in your love, here in your love.
contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Come set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. There's no place I'd rather be. There's no place I'd rather be. There's no place I'd rather be. Here in your love, here in your love. There's no place I'd rather be. There's no place I'd rather be. There's no place I'd rather be. Here in your love, here in your love. There's no place I'd rather be. There's no place I'd rather be. There's no place I'd rather be. Here in your love, here in your love. There's no place I'd rather be. There's no place I'd rather be. There's no place I'd rather be. Here in your love, here in your love. Come set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Come set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day. There's no place. There's no place I'd rather be. There's no place I'd rather be. There's no place I'd rather be. Here in your love, here in your love. There's no place I'd rather be. There's no place I'd rather be. There's no place I'd rather be. Here in your love, say shake off. So place I'd rather be. So place I'd rather be. Here in your love. Shake up the ground before my traditions. Break down the walls before my religion. Your way is better. Your way is better. Shake up. Shake up the ground before my traditions. Break down the walls before my religion. Your way is better. Your way is better. Shake up. Shake up the ground before my traditions. Break down the walls before my religion. Your way is better. Oh, your way is better. And I will make room for you to do whatever you want to. To do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to. To do whatever for the last time it's all said. And I will make room for you, Jesus. To do whatever you want to. To do whatever you want to. There's no place. There's no place I'd rather be. There's no place I'd rather be. With all the voice. Yes, Jesus. Here
topics that we have tonight. Thank you, Lord, for reminding us once again of your word. Help us, Lord, to obey you. Thank you, Lord, for constantly reminding us of your love, your care, your compassion to us. Because of this, Panginoon, kami po ay napapalakas. Kami po, Panginoon, ay napapalakas ng mga salita mo, Panginoon, na aming natatanggap sa araw-araw. Thank you, Lord, for the life of Peter, na anuman yung failures, Panginoon, na naranasan ng apostle na ito, Panginoon, nakita namin kung gaano ka ka-faithful sa buhay niya, Panginoon. Just like Peter, Father God, nandun po yung desire niya to know you more. Nandun yung desire niya, Panginoon, to pursue, to grow in your word, Father God, to really submit, Panginoon, sa plano mo, Panginoon. Lord, turuan niyo po kaming na maging mga anak mo na maging katulad ni Peter, Father God, na kung saan marami man kaming questions, Father God, marami man kaming alalahanin, down, Panginoon, sa mga plano mo sa aming mga buhay, but He never gives up, Panginoon. Because we knew, this is you, O God, who moved in His life, Panginoon. Di mo siya binitawan, Panginoon, and ganun ka rin sa amin, Panginoon. Sa mga panalangin na aming dinulog sa iyo ngayong gabi, Panginoon, ang mga ito ay nakahanda na ang kasagutan, Panginoon, at ang iba nito, Panginoon, ay tinugon mo na. All we have to do, Father God, is to open our spiritual eyes to see the answers, Panginoon, that you prepared for every prayer topics that we have. That's why we want to give glory to your name. We want to honor your name, Father God. And thank you, Lord, for this assurance that in your time, marireceive po namin, Panginoon, ang katugunan sa aming mga panalangin. Maraming salamat po, Panginoon. Ang lahat ng kapurihan ay sa iyo lamang po namin inaalay ngayong gabi. Ito po ang aming dalangin na may pasasalamat mula sa aming mga puso, Panginoon, sa lahat ng bagay na ginawa mo sa amin, sa lahat ng bagay na pinatunayan mo sa amin, sa lahat ng bagay, Panginoon, na nararanasan namin, mabuti man ito o hindi, Panginoon, salamat sa katapatan mo, Panginoon. Ikaw lamang ang Diyos na nararapat na itaas. Ikaw lamang ang Diyos na maging kanlungan namin. Ikaw lamang ang Diyos na kasangga namin sa lahat ng aming pagsubok, Panginoon. Salamat, Panginoon, ang lahat po ng papuri, ang lahat po ng pasasalamat, ang lahat po ng kadakilaan ay amin pong inaalay sa iyo lamang ngayong gabi, Panginoon. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin ng may katagumpayan sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos na nagtagumpay ngayong gabi ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Ayun po, praise God. Ayan. Praise God sa presence ni Lord, no? Ayun na, bago po tayo dumako sa offering, I just want to share this verse po. Sabi po sa Matthew 6:25, "Therefore I tell you, do not be anxious about your life, what you will eat or what you will drink, nor what about your body, what you will put on. It's not life more than food, and the body more than clothing." Sabi din po sa Matthew 6:21, "For where your treasure is, there your heart will be also." Tawag dito? Madalas na po natin naririnig tong verse na to, no? Amen. Pero, ano po bang gustong sabihin sa atin ni Lord ngayong gabi na naman na yun? Ito ulit, yan. At ito pa rin. Yan. So, ito po, nireveal lang po sa akin ni Lord dito is like, minsan, yung worries natin, yun na yung treasure natin. Amen. Bakit? Kasi doon ka nag-i-invest eh. Amen. So, sa madaling salita, parang, kung nasan mas madalas yung oras mo, doon ka nag-i-invest. Kumbaga, mas madaling sabihin na parang sa test, sa exam, di ba? Bakit ka nagre-review? Kasi gusto mong pumasa. Gusto mong magkaroon ng mataas na grade or makapasa lang ng sakto. And ginagawa mo yun, nag-i-invest ka ng time. Tama? Amen?
So, yun yung sinasabi sa atin ni Lord right now na hindi tayo pinapag-test ni Lord, Pero yung gustong sabihin sa atin ni Lord is like, ano bang gusto mong i-invest? Amen. Ano bang gusto mong ibigay? Amen. Ano bang gusto mong marating? Ano bang gusto mong maging desire mo? Ano bang gusto mong maging will? Ano bang gusto mong maging purpose? Amen. Minsan kasi nakakalimutan natin yung salitang yun tapos nag-end up lang tayo sa salitang, kaya ko na to, Lord. Amen. Tapos to the point na yung salitang, kaya ko na to, Lord, doon na tayo nagsisimulang mag-worry, doon na tayo magsasalitang, Lord, bakit ganito? Bakit eto na naman? Parang napapagod na tayo kay Lord. Nag-aalala tayo sa araw ng bukas, nag-aalala tayo sa kinabukasan natin. Amen. So, minsan, si Lord, tinuturuan niya tayo na yung worry natin, alisin natin siya. Not totally na alisin na hindi natin siya iisipin, pero yung worry natin na sinosurrender natin sa Kanya. Kasi yung gustong sabihin sa atin ni Lord is like, kung hindi ka nag-aalala sa kung anong meron ka, mas magiging payapa ka. So yung mas gustong ituro sa atin ni Lord dito is the peace na binigay niya sa mundong to, na gusto niyang iparanas din sa atin. Amen. So, ayun, pray po tayo. Yes, Lord, Holy Father God, na maraming salamat po, Panginoon, Lord God, sa kadakilaan ninyo, Panginoon, sa presensya ninyo, Panginoon, Lord God. We acknowledge, Lord God, your mercy, Lord God, your glory, Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa pagdala, Panginoon, ng presensya ninyo, Panginoon, na nararamdaman namin, Panginoon, Lord God. Maraming salamat, Lord, sa buong araw na binigay ninyo, Panginoon, Lord God, na eto, may lakas kami, Panginoon, para mag-ministry sa inyo, Panginoon. May lakas pa rin kami, Panginoon, hanggang sa pag-uwi namin, Panginoon, Lord God. And Lord, right now, Panginoon, we pray, Panginoon, Lord God, sa mga nagagawa namin, Panginoon, Lord God, na mga mali na, Lord God, yung mga desires and intentions namin, Panginoon, Lord God, na minsan hindi na nag-a-align, Lord God, sa will ninyo, sa purpose ninyo, Panginoon, Lord God. And Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, na mas mag-rely pa, Panginoon, dun sa power na meron kayo, Panginoon, Lord God. And yun dun sa will na meron kayo, Panginoon, Lord God. And Lord, gusto naman namin, Panginoon, magpasalamat, Lord, sa mga businesses, Panginoon, na binigay ninyo sa amin, sa mga works and opportunities, Panginoon, na nakakapag-glorify pa rin sa inyo, Panginoon, Lord God. And Lord, maraming salamat din, Panginoon, dahil, Lord God, sa mga oras ito, Panginoon, Lord God, binigyan niyo kami ng kapayapaan, Panginoon, pinalayan niyo yung buhay namin, Panginoon, Lord God. Turuan niyo kami, Panginoon, na patawarin yung mga sarili namin, Panginoon, Lord God, sa mga ginagawa namin, Panginoon, Lord God. Dahil minsan iniisip namin, okay na, Panginoon, pero hindi pa pala, Lord God. And Lord, sa mga oras ito, Panginoon, gusto lamang namin ibalik sa inyo lahat ng papuri, pasasalamat sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a blazing sacrifice. Lord, I offer you my life. Ayan, for our announcement po, we're going to have, sa services po natin, meron po tayong Wednesday, prayer night. Welcome po ang bawat isa. At meron din po tayong Dawn Watch at 5 o'clock every Saturday po yan. Sunday Bites po natin, 9:30 ng every Sunday. And our Sunday service, 10 o'clock po ng every Sunday. And we're going to have our youth gig this coming last week ng September. We're inviting all the youths out there. Please come, join yung pinakamasayang once a month na activity ng ating mga kabataan. Also, let's be prepared sa ating mga Bible quiz sa parating na October. And kantata also for the month of December. Wow, ang bilis ng panahon. Tapos na po ang 2023. And let us be prepared for 2024. Amen. Purihin po ang Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo para po sa pangwakas na panalangin. Tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos, salamat sa katagumpayan ng aming oras ng pananalangin.
Thank you, Lord, for the promise that that you're going to renew our strength, Father God. At salamat, Panginoon, dahil kami po ay, ang ilan po sa amin, Panginoon, ay may mga trabaho pang haharapin ngayong gabi. Ngunit salamat, Panginoon, because of these jobs that we have, Panginoon. We are able to supply our physical needs, Panginoon, and we are able, Panginoon, to give our offering to support our church, Panginoon. Lord, thank you dahil ang ilan po sa amin, Panginoon, ay magpapahinga ngayong gabi. Hayaan niyo po, Panginoon, na maranasan namin yung kapayapaan. Maranasan po namin, Panginoon, yung joy na kung saan kami po ay matutulog, na meron kaming Kristo sa aming mga puso, na dala-dala namin, Panginoon, ang iyong pagmamahal. Ama, sa oras pong ito, at sa aming pong pag-uwi, Lord, dalangin po namin ang iyong paggabay. Ang mga sasakyan, Panginoon, ingatan niyo po kami, Panginoon. Yung mga maglalakad, O God, ingatan niyo po kami, Panginoon. At sa mga kasamahan namin, Lord, na nasa kanilang mga tahanan, Panginoon, dalangin din po namin, Lord, ang kapayapaan at ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu ay aming maranasan ngayong gabi. Salamat, Panginoon, sa pagiging matagumpay naming mga anak mo sa oras ng pananalangin na ito. Sa araw po ng bukas, Lord, kami po ay gigising na may panibagong kalakasan, panibagong pag-asa at panibagong kapayapaan, at ang lahat ng ito ay dahil sa biyaya mo. Kaya binabalik po namin sa iyo, Panginoon, ang kapurihan at pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ingatan po tayo ni Lord.